Alam niyo namang ateista ako, pero maraming Kristiyano ang sumusubaybay sa akin, sumusuporta, nagmamahal, at inaanyayahan ako sa Kristyanismo. Baka balang araw matagpuan ko si Jesus, hindi ko rin alam. Pero alam nyo, lalo na nitong mga nakaraang taon, naging malapit ako sa Kristyanismo, hindi dahil sa espiritual na aspeto nito. Kahit na malinaw na mahalaga ito sa maraming tao. Para sa akin, hindi ito masyadong kaakit-akit. Pero naging malapit ako sa Kristyanismo dahil sa aspetong pangsibilisasyon nito. At naunawaan ko kung paano hinubog ng Kristyanismo ang kanluraning sibilisasyon na labis kong napakinabangan. At napansin ko rin na kapag inalis mo ang Kristyanismo sa kanluran, ang kapalit nito ay hindi magandang kanluran. Hindi ito ang kanluran na gusto kong tirhan. Kaya dapat mabuhay ang Kristyanismo. Dapat magpatuloy ang Kristyanismo kung gusto nating mapanatili ang kanluraning sibilisasyon. Iyan ang pananaw ko. Kaya naiinis ako kapag nakakakita ng ganitong video. Tingnan mo, London ito, di ba? Panurin mo ito. Tingnan mo ito. Walang nagsasabi ng kahit ano sa mga taong ito. Walang pumipigil sa kanila. Ito ang Tower Bridge. Ang establishmentong Britaniko ang nagpapahintulot nito. Kumukuha sila ng mga larawan at video at pinapayagan silang gawin ito. May ipapakita pa ako sa'yo. Tingnan mo, ito ang Tower Hamlets. Wala silang problema dito, di ba? Kahit na ito ay, sa kasaysayan, lupaing Kristiyano ito. Nakakapukaw ito. May malalim na punto ito. Maraming tao ang naiinis dyan. Hindi pinapansin ng establishmento ng Britanya at ng Met Police. Siguro iniisip niyo mga pare, naku naman, Hari Sultan, alam na namin yan. Ba't mo pa yan pinapatugtog sa amin? Nakikita ko ang maraming video kung saan hinaharas ng mga pulis sa Britanya at maging sa Amerika ang mga Kristiyano. Hinaharas nila ang mga Kristiyanong nangangaral. Tingnan niyo ito. Sandali, narinig ko na binasa mo mula sa kasulatan. Pero matapos mo magbasa sa Biblia, nagkaroon tayo ng... Pinigilan ng pulis ang itim na Kristiyano mangang-aral sa pagbabasa mula sa Biblia. Ano bang ginagawa ng mga Muslim noon? Ano yon? Nagbabasa ba sila ng Harry Potter? Ano yon? Nagbabasa sila mula sa Quran. Ang mga sumusunod. Kung ipagpatuloy ninyo ang inyong kasamahan. Tingnan mo ito. Tingnan mo kung paano sila namimintas sa maliliit na bagay. Para ito sa mga tao dito. Kung patuloy mong gagawin ang kasamaan, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi ito tungkol sa binasa mo sa Biblia, sarado yun noon. Hindi ito nakatuon sa isang tao lang. Nangangaral ako para sa lahat. Nanggangaral ako para sa lahat. Dahil sa dami ng tao sa paligid, nangangaral ako para sa lahat. Wala namang pakialam kung ano ang pinapangaral mo. Pinoprotektahan niya ang LGBTQ community kasi iniisip niyang ang kasamaan ay laban sa kanila. Ano ang sinasabi ng mga Muslim tungkol sa mga bakla? Anong hayagan nilang sinasabi? Wala namang humahadlang sa kanila. Pati mga tao sa paligid, sumasali na rin. May mga straight na tao at mga tao sa kalsada dito, kaya mag-ingat ka sa kanila. Pinapayagan akong mangaral sa publiko. Para gawin ang iyong kasamaan sa pangangaral. Nanggangaral ako sa buong mundo. Kami ang nakalating na siya sa payder. Ibig mong sabihin ay yan ang interpretasyon mo. Sinasabi ng Biblia kung ano ang sinasabi ng Biblia. Sinasabi ng Biblia na masaya siyang pumunta sa korte tungkol dyan. Nasaan ang tapang na ito kapag ang mga Muslim ay sinisigaw na ubus lakas ang kanilang kasulatan sa gitna ng ating mga platsa? Sabi ng Biblia, napaalalahanan ko rin yung isa mong mangangaral. Sige, bababa tayo. Ngayon, nakikita na natin ang puntong ikaw, sa totoo lang, Tingnan mo kapatid, magiging tapat ako sa'yo. Magsisimula na ako. Sandali, hindi. Sa totoo lang, manatili ka lang dyan. Manatili ka lang dyan. Dahil ikaw, magiging tapat ako sa'yo. Nagsisimula ka na. Hindi ka interesado sa kung anong nasa Biblia, pero interesado ka sa mga hubad na tao na naglalakad. Hindi ka interesado sa kung tungkol saan ito. Di ka interesado sa Biblia, pero interesado ka sa kasalanan ng mundo. Malinaw namang sinabi ng Biblia na kasalanan ang mga ito. Kung hindi mo ko papayagang gamitin ang aking kalayaan sa pagsasalita, kaibigan, ayokong pumunta sa korte. Gusto kong magpakita ng awa, pero ipinapakita ko na sa iyo ngayon. Sa biyaya ng Diyos,
may magagaling kaming Kristiyanong abogado. Sinasabi ko, hindi sulit pagdaanan o ipaglaban ang laban na ito. Hallelujah. Naistorbo ninyo ang pangangaral ko. Iniistorbo nila ang pangangaral ko. Sa totoo lang, direkta akong nagbabasa mula sa Biblia. Masama yan. Dumarating at pinipigilan ako. Hallelujah. Salamat kapatid. Lingkod ng Diyos. Gawin natin to. Gawin natin to. Gawin natin to. Hallelujah. Mula sa Biblia, purihin ang Panginoon. Ang plano ng kaligtasan. Lahat ng nagkasala, ibig sabihin lahat ng tao sa mundo, hindi lang isang particular na grupo ng tao, hindi lang isang particular na kasarian. Sabi ko, lahat ng nagkulang sa kaluwalhatian ng Diyos ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Lahat. Pero namatay din si Kristo para sa lahat. Hindi lang siya namatay para sa mga bakla. Magaling. Masaya ako na nanindigan siya. Tingnan mo, ito ang Melbourne. Walang pumipigil sa kanila. Ano ito? Ano ito? Kalokohan ba? Walang pumipigil sa kanila. Meron pa ako ibang mga video. Tingnan mo ito. Ipinagbawal ng pulisya ang isang marcha na tinatawag na Walk with Jesus para hindi magalit ang lokal na komunidad ng Muslim. Pero pinapayagan ng mga Muslim na gawin ito. Tingnan mo ito. May nagboluntaryo. Tingnan mo ito. Ano ito? Mga Shia Muslim ang mga ito. Kasi ang Bradford ay nasakop na ng Islam. Tingnan mo yan. Tingnan mo ito. Niloloko na nila tayo mga pare. Uulitin ko, gaya ng sinabi ko, wala akong personal na kinalaman dito. Pero naman, seryoso mga Kristiyano. Ano to? Tingnan nyo to. Ito marahil ang dahilan ng pangyayaring ito. Pakinggan niyo ang Britong pulis na nagpalit ng relihiyon sa Islam. Assalamualaikum, kumusta sa mga nasa Saudi Arabia? Inshallah, bibisita ako at makikita ko kayong lahat sa lalong madaling panahon. At ang mga sodomita, itong sinasabi ng Biblia dito, ang mga homosexual at ang mga sodomita ay hindi magmamana ng kaharian ng langit. Kaya kung ipinapangaral ko ang salitang ito, wala akong nilalabag na batas. May nalabag ba akong batas? Nandito, opisyal, basahin mo. Sinasabi ng taong LGBTQ na, hoy, hindi mo pwedeng sabihin yan. Ito ay kalayaan sa relihiyon. Hindi, opisyal, basahin mo. Hindi. Hindi. Sabi ko na sa'yo, opisyal. Sabi ko na sa'yo. Sige, ituloy mo. Oy. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon, lahat ay dapat magsisi. Hindi ito China. Hindi ito Mecca. Bakit mo tinatawag na pamalo? Dahil isinisigaw ito ng mga tao. Wow, tingnan mo. Naka-body armor siya, parang, bakit mo kailangan yan, tanga ka ba? Dahil ayaw ng mga Muslim sa kanila. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Inatakis sila. Tama yan. Mga pare, tingnan nyo, alam nyo ba? Uulitin ko, may sasabihin ako. Nangyayari ito sa mga Kristiyano sa sarili nilang mga bansa. Pero tingnan nyo to. Tingnan nyo to. Tingnan nyo kung paano sila umasta. Tingnan nyo to. Tingnan nyo ang mga payaso na to. Gumagawa sila ng paraan para galitin ang mga Kristiyanong nagmamartsa. Tingnan nyo. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tingnan mo tong pandak na to na tumatalon. Tingnan mo siya. Ito yung dating teroristang nahatulan na tumakbo sa nakaraang halalan sa lokal na konseho. Tingnan mo siya. Si Allah ang pinakadakila! Si Allah ang pinakadakila! Bakit nila ito ay sinisigaw? Bakit nila isinisigaw ang Allah Akbar sa harap ng isang Kristiyanong martsa? Para galitin sila? Tingnan mo to. Tingnan mo ang mga pulis na ito na parang sunod-sunuran lang. Walang inaresto. Pero kapag may isang bakla o transgender, o kung ano man siya, na nagreklamo laban sa isang Kristiyanong manggangaral, ang manggangaral pa ang inaaresto. Paano hindi ito panunulsol? Tingnan mo, nagulat talaga ako dito. Nangyayari rin ito sa Amerika. Panurin mo ang babaeng ito. Ibig sabihin ng boses na yon ay parang musika, hindi pagsasalita. Kung may na-offend sa pagsasalita mo, dun tayo nagkakaproblema. May na-offend sa sinasabi mo. Amerika ito. Ano na ang nangyari sa malayang pananalita? Ano na ang nangyari sa malayang pananalitang pinoprotektahan ng konstitusyon ng Amerika? Kung pipigilan mo kami na o-offend sila sa pananalita mo, sige,
hindi ko na lang tatanggapin. Doon tayo magsisimula. Sandali, huhulihin mo kami dahil sa nakaka-offend na pananalita? Oo, syempre. Seryoso ka ba? Isisite mo kami para sa conduct. Hindi. Ang disorderly conduct ay nananailangan ng kilos. Ito ang kilos. Retiradong opisyal ng pulisya. Ang kanyang sarili para sa... 26 na taon sa federal na pagpapatupad ng batas. Kaya hindi ito tungkol sa lokal. Wow! Hello? Gawin mo kung ano ang gusto mo, yung kaya mong gawin. Magulo ang website. Wow! Hindi mo ba alam ang batas? Bakit parang ang tapang ng mga otoridad kapag Kristiyano ang pinapasara? Ulit, sinasabi ko yan bilang isang tagalabas. Oo, hindi ako Kristiyano. Kita ko talagang doble standard dito. Alam niyo kung bakit? Kasi mga Kristiyano, hinahayaan nyo. Dapat kayong tumindig at tigilan ang laging pagtalikod at pagpaparaya. Kailangan yung lumaban sa kanila. Matagal nang nag-gaslight kayong tawaging mga radikal, ekstremista, Bible thumper, at kung ano-ano pa. Pero teka naman, hindi naman kayo marahas. Ano lang ang panlalait o panlilin lang nila sa inyo? Yung Spanish Inquisition na daan-daang taon nang lumipas? Yun lang ang meron silang laban sa inyo. Gusto ko lang linawin, kung may masabi mo nakaka-offend, masusulat kayo ng ticket. May magreklamo na ang wika mo o sinasabi mo ay nakaka-offend. Kung ano ang nakaka-offend dito. Sa totoo lang, nagulat talaga ako na mapanood kong video na ito. Dito ako ninggan yung gumawa ng video tungkol sa pag-uusig sa mga Kristiyano. Marami na rin tayo nakitang ganitong video sa England at Britain. Hindi ko pa nakita ang ganitong video sa Australia. Pero nang mangyari ito sa Amerika, sabi ko, grabe, imposible ito. Pero yan mga kaibigan, nangyayari na talaga. Mga mahal kong Kristiyano, nais ko ang kabubuti ninyo. At gusto kong ipaglaban ninyo ang inyong pananampalataya. Gusto kong gawin ninyo yon dahil hindi mapipigilan ng mga woke at kaliwang ateista ang pag-angat ng Islamismo. Hindi nila magagawa. Tinalikuran na nila ang mga prinsipyo ng liberalismo. Tinalikuran na nila ang mga prinsipyo ng sekularismo. Kayo lang. Kaya kung pipiliin ko ang secular na liberal na nakipagsabwatan sa Islamista o Kristiyano na lalaban sa paniniil ng Islamista, mas pipiliin ko ang mga Kristiyano. Sa 100 beses sa 100. Pakiusap tumindig at durugin sila.